Hindi maikakaila na mahal nila ang itik sa Victoria, Laguna. Kung mag-o-order ng itik sa restaurant, kadalasan sa Victoria nang gagaling. Ang pinakamahusay at pinakamurang pagkain nila, suso na galing sa lawa. Ang susong kinukuha sa pamamagitan ng pangangahi, lalabag sa batas dahil nakakasira sa itlugan ng mga isda. Isda o itik? Kailangan bang pumili? O kailangan lang ng sistema para makinabang lahat? Sa Talim Island, ang iisang malaking isla sa lawa, makikita ang epekto ng paninira ng mga iligal na pangingisda. Si Jimmy, 3 araw na raw walang huling mauwi sa pamilya. Dati ba nabubuhay kayo sa dagat? So, kahit po kapapal, nakakaraos din po ako. Anong paraan ng pangingisda niyo? Panti? Pantit. Pero hindi kayo natukso na gumamit ng kuryente, halimbawa? Hindi po, bawal po yun. Kasi pag yun po ay ginamit namin pangurinti, lalo po mapupulis ang aking pagano po. Kasi pagka nga naman po yun ay kinurinti natin, ang isda natin, mamamatay yan. Pag yun ay ikauubos ng ating buhay pagano po. Dahil wala na sa tubig ang yaman ng isla, sa mga kawayan sa lupa na lang sila umaasa. Wala mang isda sa lawa, naging fishball stick capital of the Philippines ang barangay nila. Ito yung aisle seats, ito yung window seats, ito yung pinaka-public transportation nila dito sa Talim Island papuntang Binangonan at walang tulay papuntang mainland. Kaya yung ginagamit nilang mga sasakyan hanggang ngayon, yung mga ginagamit pa noong panahon pa ni Rizal, ito na yung ginagamit nilang sasakyan paalis dito. Di hulad sa Talim Island, ang ibang pook sa paligid ng lawa ay wala ng pampublikong transportasyon sa tubig. Puro na lang sasakyan sa matrapik at maalikabok na kalsada. Wala pa ang SLEX at ibang malalaking kalsada. Ito ang pangunahing daanan papuntang Maynila mula sa Timog Luzon, ang Napindan Channel. Suso! Mga ngangig! Dito namin muling nakasalamuha ang isyung natuklasan namin sa Bae at Victoria. Puro suso? Dami Saan nyo nahuli yan? Saan galing? Sa lawa lang? Yan ang talagang pagkain ng itik, ano? Ano yung pamamaraan nyo para makuha yan? Yung ba yung... Kaladkad. Yung kaladkad. Ano yung may lambat? May lambat to. So nilalagay nyo sa sako yan, tapos dinadala na sa sinasakay sa jeep. Pampanga. Truck yan. Truck. So lahat ng pinapakain sa itik galing lang dito sa lawa. So dyan lang talaga yan dito, sa Laguna Lake. Ayon sa kanila, ang 3 bangkang ito ay nangahig sa lawa ng Laguna, kung saan galing ang lahat ng mga susong nakikita ko ngayon. Ito lambat, yan bang kaladkad? Kaladkad. Yan ang kaladkad. Okay, tapos siyang humihila dito. Ito ang lalagyan ito ng lubid. Tapos hihilahin nyo. Hilahin ng bangka. Tapos nahahalo kayong ilalim. Dito papasok yung suso. Hindi naman daw araw-araw ang kanilang pagkuha ng suso. Minsan wala kaming trabaho, 3 buwan, 4 na buwan. Bakit? Dahil hindi pa sumisingol suso.
Ganoon, may panahon pala yan. Panahon. Katulad ng mga maliliit na mangingisdang nahuli ng bantay lawa sa bae, hindi rin daw nila alam na ipinagbabawal ang pangangahig ng suso. Wala naman humuhuli sa inyo sa lawa. Sa noon meron, ngayon wala. Yung mga bantay lawa, halimbawa ng taga-bae, ganun, walang humahabol sa inyo? Wala po. Wala. Sige po, Manong. Thank you, ha. Salamat. Sa aking pagbaybay sa ilog, napansin ko ang maraming istrukturang inaamag na. Dati siyang terminal ng Metro Ferry, inabandona na. Tapos itong Coast Guard office na ginagamit at kailangan para mabantayan itong ilog, container van lang siya, parang improvise lang. Ang dating pampublikong daan noong unang panahon ay naging isang malaking tambakan na lang ngayon. Pero ang ibang tao nakahanap ng paraan para pagkakitaan ng ilog. Ang ilog din na nagsisilbing paradahan ng mga nangangahig. Yung mga suso na galing sa lawa ng Laguna, dito binabagsak, tapos dinadala sa iba't ibang destinasyon kung saan may mga itik. Umaabot ng Pampanga, tapos Bulacan, pati Pateros, siyempre. Isa sa importanteng pakay ko sa bahaging ito ay ang Napindan Gate na ngayon ko lang makikita. Kuya, yan ba yung Napindan? Napindan Gate? Baka biglang magsara yan habang nandito kami. Kailan ba sinasara yan? Pag may baha, sinasara. Para hindi magbaha sa Taguig. Ha? Marikina? Okay, saan tayo pupunta ba? Sa pamamagitan ng mga gate na ganito, napipigilan nila yung agos ng ilog papunta dun sa lawa. Ang problema nun, yung lawa hindi nahahaluan ng alat na galing sa dagat. Kasi ang ilog Pasig ang nagdudugtong ng alat at saka tabang ng lawa ng Laguna. Kaya kapag sinara itong mga gate na to, may napuputol doon sa life cycle ng lawa. Dahil bihira na ang bumiyahe sa ilog, hindi rin madalas napapansin itong infrastrukturang kaya magsakal sa lawa. Tulad ng marami pang tanawin sa ilog Pasig. Kahit taga Maynila ako, ngayon ko lang natuklasang may ganitong bahagi ng syudad. Maluwag, mabagal, tahimik.